Iba talaga ang nagagawa ng selos lalo na sa taong todo kung magmahal. Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin lang po at pakisuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Total wala naman na tayong hinihintay pa. Sabi nga po ni Idol Shubaldi, let's do this! Welcome back sa aking channel. Liza Soberano niligawan pala noon ni Daniel Padilla subalit hindi niya ito pinansin dahil alam niyang babaero ito. Ito nga ba ang dahilan ni Catherine Bernardo kaya in-unfollow niya si Liza dahil hindi sinabi sa kanya na ganoong tao pala si Daniel o dahil sa selos? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Matatandaan na naging usap-usapan ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo sa mga kapwa niya artista na sina Jillian Vicencio, Julia Barreto at Liza Soberano, pero ganun pa man alam naman ng lahat na kaya in-unfollow si Jillian ni Catherine dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ni Daniel Padilla dahil sa isiniwalat nito tungkol sa naganap sa kanila ng aktor. Tungkol naman kay Julia Barreto kaya in-unfollow siya ni Catherine ay dahil umano sa selos ito ay ayon sa mga naglalabasan na balita, noon daw kasi ay isa si Julia sa mga crush noon ni DJ at tinangka din daw itong ligawan noon ng aktor subalit hindi ito pinansin ni Julia, dahil noong mga panahon na iyon ay busy ang aktres sa kanyang career. Tungkol naman kay Liza, matatandaan na nakatrabaho siya ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo noon. Lumabas din ang balita noon sa pahayagan na balak pa sana siyang itambal kay Daniel Padilla, subalit hindi na ito natuloy dahil mas sumikat ang tambalang Kathniel. Marami din ang naglabasan na balita na tinangka umano noon ni Daniel Padilla na ligawan si Liza Soberano, subalit hindi pinansin ni Liza ang panliligaw ng aktor noon, dahil noong mga panahong din yun ay busy din ang aktres sa pagpapasikat sa kanyang showbiz career, at nandoon din daw ang takot ng aktres na baka kuyugin siya ng fans ni Catherine dahil noong mga panahon na iyon ay unti-unti nang sumisikat ang tambalang Kathniel. Idagdag pa dito ang dugong Padilla ni Daniel na alam naman ng lahat na kapag Padilla ay matitinik sa mga babae, kaya ito rin ang isa sa mga dahilan ni Liza kaya hindi niya pinatulan ang aktor. Samantala, ayon naman sa mga balita na naglalabasan ngayon, ay masama daw ang loob ni Catherine kay Liza dahil ang dahilan umano, ay alam na pala ni Liza na ganoong klaseng lalaki si Daniel, pero hindi man lang sinabi sa kanya. Ito ay ayon sa mga naglalabasan na balita, idagdag pa dito ang panliligaw ni Daniel kay Liza noon, kaya selos din ang dahilan ni Catherine kaya in-unfollow niya si Liza. Samantala, matatandaan naman na isiniwalat ni Christy Fermin ang totoong ugali ni Daniel Padilla, na sobrang mainitin daw ang ulo at hindi maganda ang pag-uugali pagdating sa kanyang mga fans. Hindi niya lang daw ito maisiwalat noon dahil sa pag-aalala na baka madamay ang career ni Catherine. Sa ngayon ay patuloy naman na nagbabardagulan sa social media ang fans ni Catherine Bernardo at Liza Soberano. Tama ka na Kath, madami ka ng sinisirang career, di mo na lang tumbukin masyado ka ng pa-victim, gusto mo lagi kang pinag-uusapan. Di naman kasalanan ng lahat ng dinadawet mo na mas maganda sila kaysa sa'yo Miss Kathing, wala na kayo diba kaya move on na, tao lang din siya, gusto ng peace, nagkataon lang na sikat siya kaya kaunting galaw pag-uusapan, huwag kayong feeling perfect dyan na akala mo hindi din nag-unfriend ng mga toxic na tao sa buhay nyo. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Doon pa lang po sa sinabi sa balitang ito mga tagapanood, no, na kapag Padilla daw po is matinik sa babae, naku po, delikado po may mga tagapanood. Paano yan? May kaibigan akong Padilla apelyido pero napaka-torpe naman. Hindi po naman siguro lahat. Grabe, pag Padilla, ganun na po agad. Huwag po natin ibabase yung ugali ng isang tao. Base lang po dun sa mga nauna sa kanya o mga nakapaligid sa kanya o sa pamilya niya. Hindi po ganun mga tagapanood. Tsaka, bakit naman pagbibintangan si Daniel na kaysa pinormahan si ganito, niligawan si ganyan? Alam naman po natin dito mga tagapanood sa showbiz kapag nakadikit ang isang lalaki o isang babae sa isa't isa, ang iisipin ng ibang tao dyan ay nililigawan yan, pinopormahan yan. Di po ba? Wala po ditong walang wholesome na sinasabi na
baka magkaibigan lang o ano lang, ganyan, ano lang, ano, jamming-jamming. Di ba? Wala pong ganun mga tagapanood. Lagi pong sinasabi talaga na pinopormahan yan, nililigawan yan. Di ba? Lagi pong ganun yan mga tagapanood. Siyempre, nasa showbiz nga po yan eh. Kapag napag-uusapan po sila, dagdag po yan sa kasikatan nila. Dagdag po yan sa magiging pera nila pagdating ng araw. Siyempre, pag napag-usapan, maraming kukuha sa kanila eh. Maraming opportunity, mga endorsement, TV show, guesting, ang makukuha po nila pag napag-usapan po sila ng bonggang-bongga. O, 'di ba? Makikinabang po sila dun sa mga isyong nangyayari po sa kanila. Ganyan po ang showbiz, mga tagapanood eh. Humahanap po ng paraan paano nila maibenta yung sarili nila. Yung iba para mapag-usapan ay gumagawa ng mga eksenang di magaganda. Yung iba naman mabubuti. Depende po kung ano po yung magkiklik para sa kanila. Pero paniwalaan agad yung mga balita-balita na kesyo ganyan, kesyo ganon, hindi po mga tagapanood. Dapat lagi tayo doon sa sa positive way. Huwag po tayo masyadong negatibo. 'Di ba? Antayin na lang po natin na sila mismo sa sarili nila, si Daniel Padilla, etong si Catherine Bernardo, at ito si Liza Soberano, ang mga magsalita patungkol po sa mga binabatong issue sa kanila, lalo na po kay Daniel Padilla kasi siya po talaga yung mas naano dito mas sentro ng usapan eh. Di po ba mga tagapanood, parang mas dinadown po ang pagkatao ni Daniel Padilla ngayon. Nasa kanya po lahat nakatutok. Yung mga chismosang marites, nakaabang po yung mata lagi kay Daniel Padilla kung ano po yung kaganapan sa buhay niya. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.